Pasya. Hindi pa tapos ang aking paggagamot sa mga hayop dito sa rescue center. Ang kamag-anak ni Alpha, kinakailangan din gamutin. May sugat ito sa kanyang buntot. Di sinasadyang naipit kasi ito habang dinadala sa rescue center. Ito, nangyari dito na hiwa, exposing the flesh, no? And the bones. So, I'm sure infected na ito. Very important sa monkeys yung tail kasi they use it for balance. It's like a third appendage for them. Kung putulin kasi ito or kung mawala sa kanya, mas mahihirapan siyang pumunta from one tree to another. Just let it heal on its own. Eventually, the skin will form a tissue that will cover all the other tissues underneath. Nakakalungkot mang isipin ang mga ilang sugat ng mga hayop dito na nila nakuha sa center. Pero dahil hindi talaga sila nararapat dito, marami sa kanila ang nahahantong sa hindi mabuting kondisyon. Confiscated like talaga sila. I mean, if they were confiscated, saan sila na-confiscate? Sa mga bahay ba? Sa mga vendors? Most of them were sa vendors talaga. So madami nagtitinda dito sa Cagayan. CDO. Oh. Pintan na ba na ulo na? Sasabit sa alambre. Dahil sa pilit na pagtakas ng mga sawang ito sa bakal na hawla, nagsusugat ang kanilang uso. Isang hawlang di kailanman nila makikita kung sila ay malaya sa ilang. Okay, yung ibang mga pythons dito galing din dito sa loob. Hinuli na lang din nila. Ayun yung problem. Kaya they're very wild still. Of course, yung ginagawa nating pang treat na ito sa mga has na ito, these are just temporary. So kung hindi natin babaguhin yung kanyang bahay, yung housing, yung environment na ginagalawan niya, hindi matitigil yung pagsugat niya sa sarili niya. Dahil bago pa lang ang center, pinayuhan ko rin ang mga narito sa ilang mga kailangan ng mga hayop. The pythons, ngayon po, yung kasing cage nila, these are the traditional ones that were built sa mga zoos noong mga 20, 30 years ago. So right now, hindi na po applicable ito because they're wire mesh. So in their attempt to escape, bunggoy nila yung pinto, nagkakaroon ng mouth rat. Sana, mas maganda, Glass. pwede glass. Ginamit ko rin ang oportunidad na maturuan ng caretaker ng center sa paghawak ng kanyang mga binabantayang ibon. These are talons, no? Ginagamit yung pampatay ng mga daga, pangdagit ng mga pagkain nila, no? So if you don't handle them well, ikaw yung madadagit. Yung paa, nandito sa ilalim. Hawak. Ayan. Ligpit. Okay? Pikas. Okay. Kalagay sa ginto ko. Kailangan silang isprayan ng gamot para mawala ang mga lisa sa kanilang pakpak. Okay? Alright. Okay. So for now, nabigyan natin temporary relief. Hopefully in the future, mas maging maayos na yung condition nila dito. Hindi simple at madali ang pag-aalaga ng buhay ilang. At kahit ang mga rescue center man ay nandyan para tumulong sakaling hindi na natin kaya, ang pondo na gagamitin para sa pagmimintena at pagtitrain sa mga taong magpapatakbo dito ay hindi rin biro kunin. Kaya ang pinakamainam na gawin para sila ay masagip, ang hayaan na lang ang mga buhay ilang sa kagubatan. Ako si Doc Fred Strescio, born to be wild. Tingnan nga natin kung ano yung natatagong yaman ng dagat ng Bulinaw. Kaya samahan niyo ako. Naalarma ako nung makita ko ang mga naiwang shells ng mga taklobo o giant clams.